Super tayo. At congrats sa'yo kasi gagraduate ka na, no? Yung pinagsikapan ni mama mo, hinahatid-hatid ka niya, ngayon, nagbunga naman na ikaw ay makakapagtapos na ng grade 6. Hining, congrats sa'yo. Gagraduate ka na, pero tayo. Nakakatuwa at nakakagulat ang biglaang pagbabago ni Ate Ninya. Sabi ko, wag na ho sa lupa. Isa daw mo malayo, wala naman ho akong pera. Anong nga tingin mo sa kami, hanap buhay? Ikita mo sa bahay lang ako. Sige, kung gusto mo sa lupay, alupay. Kapag walang pera, tuwigil ka pasok. Ano yung pakaramdam Ate Ninya na bilang isang nanay na meron ka ng gagraduate na anak? Kasi, masarap po kasi nakikita ko kung magtatapos ko yung ano ko kahit ganyan na nadaanan ko sa tatay ko. Mahirap nga talaga walang aralan. Sabi ko nga na sa dalawa, mag-aaral kayo talaga, huwag kayong kuwaya sa akin talaga. Kaya pala naninibago ako sa pakikipag-usap ko sa kanya dahil pala rito. Tingin kita ko naman Ate Ninya guys, kahit pinag-uusapan namin yung about kita tatay, nakabubuo na talaga siya. Di ba Ate Ninya? Ang gamot ho, bilhin niyo, parang naiba talaga ang katawan ko ho. Parang kung ano nakakalimot talaga ho. Ay, ganun? Wow, galing naman. Congrats ka Ate Ninya. Oh, may progress. Hello guys, kumusta po kayong lahat? Ngayong araw po ay ang Team Marcos ay nandito at namili ng bibigay natin sa mga beneficiaries natin para po sa panghanda nila. Kunting panghanda para sa graduation ni Ninyo, tapos graduation ni Nikki. So, ito. Tsaka may request din sa atin si Ate Lindy, mamaya bibigay natin. So, samahan nyo kami sa magiging mission natin ngayong araw. Although, alas 2 na ng hapon, pero okay lang yan. Kasi, abot pa naman tayo at may liwanag pa. Tsaka summer ngayon, mahaba ang tag-araw, kaya kayang-kaya pa. So, tara, samahan nyo kami sa biyahe ngayon. At kita kasi tayo doon kala Ate Ninya. Okay guys, so ngayon nandito na tayo kala Ate Ninya matapos ang isang oras na biyahe natin mahigit kasi dumaan pa kami doon sa bangko. Kung maalala nyo yung pinag-open na natin ang account ni Ate Ninya. So nag-update ako doon sa card niya kasi wala pang dumarating sa akin na message. Pero sabi, good news, nandoon na daw yung card ni Ate Ninya. Pwede na daw niya maklaim. Tinatry ko sana nga kukuha pero sa kanya kasi nakapangalan nyo kaya kinakailangan si Ate Ninya yung mag-claim nung card niya. So tingnan natin kung may oras pa ngayon kasi may iba pa rin kami pupuntan mamaya. Kung may oras pa, di samahan natin siya. Kung di naman, may ibang araw pa naman, nandiyan lang naman yan. Gusto ko lang makuha para mautay-utay na nating malamnan, di ba? Kasi hindi naman ako makapaglaman, hindi ko alam kung saan. Kung wala yung card, sa card lang ang alam kung pwede tayo maglaman ng cash. Okay? So tara, tingnan na natin sa atin niya, kamustahin natin at malaman natin kung anong update. Hopefully may something na pagbabago kay Ate Ninya ngayon. Tingnan natin. Tara, pasok na tayo dun sa looban sa papunta sa bahay nila. Tara, dito na tayo. Huy! Mainit-init na panahon para sa magandang misyon. Angas nun. Tibay ng baka, no? Kahit nasa initan kung ganyan lang ang tao. Parang hindi lumalabas ng bahay sila Ate Ninya, no? Aba, siyempre nandito si Musta kayo? Kapon daw nag-aalaga din isa naman. Oh, kamusta? May sakit pa yan? Ano naman may sakit. Bakit? Lagna. Ba't narinig ka? Kailan yung last na pasok? Nung nagpunta kami doon? Last na ba yun? Hindi pa? Hindi pa po. Kailan ang huli ng pasok mo? Kailan ang huling araw ng pasok mo? Sa school po? Tapos na? Hindi pa po. May pasok ka pa rin? Bukas? Wala pa. Wala. Wala na. Mag-ano kayo ng loob ng bahay nyo? Grabing amoy. Magbandilyo kayo. Hindi
itaas niyo yung mga gamit. Dito naman yung anak mo, oh. Patulong ka, lagay mo dito yung baby mo. Magano kayo ng sabon, lagay nyo sa timba. Ibandilyohan nyo, brushin nyo yung sahig para mawala yung amoy. Amoy suka baga. Buti nakakatulog kayo dyan. Kamusta kayo, Ate Ninya? Ito po, ayos lang. Ha? Ayos lang po. Hininyo naman ng hindi okay. Kamusta ang mga pinagbunutan sa'yo? Maayos na ngayon? Wala naman po nananakit. Wala nang masakit? Mabuti. Ano ba sabi ni Doc? May bubunutin pa daw ba sa'yo? Wala na. Hindi po ulit eh. Walang nasabi. Wala po. Kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin pagbalik natin dun eh. Kung magpapakabit ka na ba ng ngipin or may Akala ko bubunutin pa. bubunutin ho lahat. Akala mo? Hindi. Sabi kasi ni Doc, kapag kami kaya pa daw igawa ng paraan sa ngipin mo, hindi na niya Paano tatanggal. hindi ko nabubunot ho yung masakit sa akin? Ay, mayroon pang sumasakit sa'yo? Oo, hindi na ho. Ay, sabihin mo sa kanya. Kasi tinanong kanya nung nakaraan, di ba? Kung may sumasakit pa daw sa iyo. Ano? Yun daw ang uunahin. Turo mo, pagbalik uli natin dun. Si Ining naman, kamusta? Kamusta ka, Ining? Ayos lang? Parang lumalala to, hindi na nasalita. Dati nagsasalita to. Kumusta daw? Nako. Ayos naman. Ninyo, halika. Halika. Nandito ka. Tabi ka kay mama mo. Dinig ka nga ninyo. Gawa si Ining natatakot. Wala takot. Palit ka kay mama mo. Yan ka. Buko dyan. Oh, malapit na ang graduation mo. Ano? Kailan ulit graduation mo? 28 po. 28. Okay, so mag-high school ka na. Ano bang plano mo? Magtutuloy-tuloy ka ba sa pag-aaral? Ha? Sabi ko, wag na ho sa lupay. Sa daw mo malayo, wala naman ho akong pira. Anong nga tingin mo sa kami, hanap buhay. Ikita mo sa bahay lang ako. Eh, pag ano, kasi din ka na lang si Baan. Meron din eh. Saan yun? Din daw ho eh. Ako ho Pinagsibaan? magpapasama Baka yung na high lang. school doon. Yung pinag-aaralan nung tinutulungan namin. Hindi ko lang ho. Yun lang yata ang high school dyan na nakakita natin, no? So, integrated. Eh, magpapasama na lang ho ako doon pag ano. Pag mag-i-enroll. Ano, ninyo, doon daw ikaw mapasok. Wala ho eh. Ha? Hindi ko pa alam. Maganda dun. Malaki yun. Na school. Nagpunta na kami dun isang araw. Sabi nga kaya ni nung Ares, eh sige, kung gusto mo sa alupay, alupay. Kapag walang pira, tuwigil ka pasok. Saan ba yung alupay na yun? Malayo ba yun dito? Malayo din ho. Oh, bakit dun mo naman gusto mag-aral ninyo? Doon daw hong pumapasok ng kanyang klase. Naginom ka na ba ng gamot mo? Naginom ka na. Nangutang lang ho ko din sa kabila. Bayaan mo nang magkahiwalay kayo ng klase mo. Ganun talaga. Hindi habang buhay magkasama kayo. Diyan ka na lang sa malapit. Ano? Habang magpapayaran ka, sasamahan ko si mama mo. Hindi naman habang buhay yung nakasama mo. Kaya nga. Kaya mo na yun. Kung may susuotin ka na sa graduation mo. May toga ka na? May hiram ho ako sa t-shirt, pantalon. Sa atin hindi naman pulo. Wala ho eh. Nangihiram ka lang ng pantalon. Doon ba sa mga naging package nyo, sa mga bago, wala bang pantalon na ka? Wala akong pampasok. Wala akong kasamang pampasok. Ah, okay. Oo nga Nga pala. kapag pupunta ko sa inyong birthday, o toy, hihiram akong pantalon din eh. Ang isusunod, pantalon pampasok. Eh, kawawa naman pala si ninyo. Walang mga pantalon. Wala ho. Hindi, ano na lang. Magbili ka na lang. Ate ninyo, ibili mo na lang siya ng slacks. Slacks kasi yung ginagamit sa graduation. Tapos balat. Ano? Diyan sa palengke. Wala naman kasi kayong mall dito na malapit. Napakalayo. Magpapasama na lang ako sa hip. Punta kayo sa palengke. May mga tinda doon na slacks. Nasa 300 plus lang yun. Sapatos, may 500 lang. May balat na siya. O magamit niya pa pag high school. Yung toga niya nasaan? Ah, Yung toga. asan niya? Yung toga mo nasaan? Nasa iyo na? Wala pa? Toga. Yung picture ha? Yung susuotin mong kulay puti. O kung ano man ang kulay na sinusuotin niyo sa graduation. Ano yun? Wala nang ganun ng ano ngayon? Hindi ko ano yun. Depende sa school. Si Marcos late naman. Kanina, nasa kanya yung toga niya. Ang wala lang pagka yung O yung moving up. Kasi yung ano mo, toga mo. Alam mo ba yung toga na tinutukoy ko?
Hindi ko rin. Ayun yung sinusuot pag-graduate, yung isang haba, tapos may sombrero. Yung may... Oh, yung may ribbon, yung may gano'n, may tali. Napicturean lang ho sila sa school. Tapos hindi naman bigay sa kanya. Bakit ganun? Sa kanila. Picture lang ho ang tatanggapin doon pag nag-ano. Hindi pa naman nila last day Hindi, wala na silang pasok bukas eh. Bukas na ba? Ay, ngayon ba ang last day nyo na pasok? Hindi ko lang ho alam. Ha? Ba't di mo alam? Sabi ko, itangon mo kay Kiki pag walang pasok talaga. Para hindi ang akong babangon. Hanggang kailan ba pasok mo? Oh, ano nag-aaral ito? Hindi alam kung hanggang kailan. Hindi ka nakikinig yata sa teacher mo. Sige, ano na lang, atinin niya, magtanong-tanong ka na lang. Kasi may wala ba siyang kasabay dyan nag-graduate? Sa school na yon? Sa anak natin, Isel? Hindi ko lang ho alam. Mga ano sila na. Niya. Sino nga kasabay mo? Wala. Ah, wala kang kasabay dito nag-graduate? Ikaw lang? Hindi kasi pwedeng hindi natin alam kung may, ang posible namang walang toga ang gagraduate. Meron yun. O, alam nga natin niya yung may tali dito. Kapag graduate ka, ililipat mo na sa kabila. Naroon ho ako sa school kaya kita ko. At saka yung suot niya sa picture na nakita ko, yun. Naroon ho, hindi naman ho bigay niya. Oh, okay. Picture ko ang makukuha doon. Okay, so baka hindi natin alam. Baka naman, hanggang pa naman 28 pa naman. So baka may call time kung kailan kukunin dun yung yung toga. Baka wala pa. Ngayon ho, sa tungko ako nagsasaing. Bakit wala ka ng gasol? Nauubusan. Mhm. Mahal daw ko ngayon ng gasol. Oh, sobrang mahal ng gasol ngayon. Siya ka nagluluto sa Pugon. Tungko ko. Okay. So, sige. Ate Ninya, ganito. Nagdaan ako dun sa sa pinagpagawa natin ng card mo. Naandyan na daw yung card mo. Pwede na natin makuha. Pero, ikaw ang magpipirma doon. Kaya hindi ko nakuha. Ang Pag galing may- na uli ho kayo sa Kuya Mike. Ha? Galing na ho uli kaya. Hindi pa. Kahapon galing kami doon. Kasi galing ko dito isang araw. Hmm. Problema na naman daw lupa. Bakit na naman? Yung Kaya nga, may problema nga doon. kila lolo ko kuya mo. ko, dito ka na tuwirik. Layo ko dito, malayo. Ayun nga yung comment ng marami. Dito na daw si Kuya mo patirik para sama-sama kayo. Kaso nga lang daw, Malayo. ayaw nila Kasi ang hinahabol nila doon ni Ate Charmy yung magtitinda sa palengke. Ayaw nila dito magtirik, guys. Dati ko na rin biniro yun sila na nung bago pa bumili ng lupa, sabi ko doon na lang kayo magpatirik sa may Kalakuyaras para sama-sama kayo magkakapatid. Ayaw na Ate Charmy at yun nga daw trabaho niya ay malayo. Nandoon daw yung palengke. Kaya wala tayong magagawa doon. Sige, Ate Ninya, pag may free time, kunin natin yung card mo doon. Nandun lang naman yun. Ano? Yung sa pinagkunan natin sa San Juan, yung bangko. Pupunta tayo doon para may dala ako dito. Ito yung panghanda ito ni ninyo. Ha? Lahat ito, panghanda niya sa birthday niya. Lutuin ninyo, ha? Tapos itong bigas para sa pandagdag nyo sa niya. Babangan muna natin. May mga inumin na yan, tapos lutuin, ha? Para may handasin ninyo. Ano sasabihin mo kay GM at kay Ran, sila nagbili? Salamat po. Ayan, may dala kami sa iyo para sa iyan, para may handa ka. Okay, so Ate Ninya, ganito, ano bang plano mo para sa graduation? Pati siya gagraduate, di ba? Ayusan ho daw yan natin hindi. Maaga ko kami pupunta doon, madilim pa kami. Hindi ko alam kung anong oras Siya, wala pa siyang toga? Wala pang binibigay sa kanya? Wala pa. So, ibig sabihin, saan ba siya nag-aaral? Doon sa school na yun, Paras lang sila ng school, di ba? So, ibig sabihin, baka may araw na kukunin lahat ng toga nila? Hindi pa marunong magsulat pangalan. Hala! Hindi pa niya alam sulating pangalan Hindi niya? ko katulad ate yung puwasok kong kinderin, nagtatapos, marunong na si ninyo. Ay, hindi pa ko Hala, turo-turoan mo naman yung kapatid mo. Sayang naman yung talino mo. Hindi mo tinuturuan yung kapatid mo. Hindi pa pala alam isulat ang pangalan. Wala pa bang update sa inyo sa Ate Lindy kung kailan yung gamutan nila? Wala pang nababanggit sa inyo?
Gamutan. Di ba may gamutan si Ining sa Batangas? Hindi ko lang po alam. Yung counseling nila? Wala pang binabanggit sa inyo? Okay. O sige ninyo, magpahinga ka dun. Maghiga ka. Pero, super tayo. At congrats sa'yo kasi gagraduate ka na, no? Yung pinagsikapan ni mama mo, simula nung nandiyan pa si tatay na hinahatid-hatid ka niya, ngayon, nagbunga naman na ikaw ay makakapagtapos na ng grade 6. Sabi ko baka hindi makakapunta yung Kuya Marcos kasi busy sa kanila. Birthday yung kanyang anak eh. Kaya nga namili na ako ngayon na maaga kasi nga baka ayaw kong makalimutan ko na naman, 'di ba? Kaya in advance ko na. Para at least nandiyan lang yung panghandaan ninyo. Anytime, pwede kayong magluto. Ulitin ko na lang po sa kuya ko. Para makakaluto ang kapatid ko. Ining, congrats sa iyo. Gagraduate ka na, pero tayo. Magi-grade 1 ka na, mag-aral ka magsulat, ha? Para, kailangan yun. Hindi pwedeng hindi ka marunong magsulat. Pangalan mo pa lang, di mo pa pala alam isulat. Ikaw ninyo, anong gusto mo regalo? Sa graduation mo? Kahit di makakapunta, pwede naman kami magbigay ng regalo. Anong gusto mo? Sige, mag-demand ka sa amin. Basta't yung kaya namin. Sabi ko nga mag-aaral ka sa bike kahit bike ka lamang hanggang doon sa school. Mahirap paglaro ng ano. Hindi ka ba marunong magbisikleta ninyo? Hindi ba ho? Ayaw hiramin yung bike kanya kuya. Gusto mo, Gusto mo ng bike? Gusto mo? Ayaw daw niya eh. Sabi ko, sige, kung ayaw mo kung gusto mo lang may panggas ka. Mahirap lang nga din ang school, malayo. Yung sinasabi niyong sa integrated school, malayo-layo yun dito. Lampas pa ng trangka yun. Paano yan ninyo? Hindi ka pwede ka sana mag-bike, tama si mama mo. Hindi pala ako kasama sila tuloy. O kasi may simba sila, nila yun, anniversaryo nila. Oo nga pala, bago ang lahat, may kisuyo ako sa isa sa inyo. Si ate ninya na lang pagbigay natin nung nung para kala ate ganito kasi ate ninya. Si ate Lindy ay nag-request sa amin nung nakaraan. Nung nakaraang napadaan kami dito, nagkausap kami, nag-request siya sa akin. Kasi sa 29, kasabay ng birthday ng anak ko, ay anibersaryo nila sa kanilang simbahan, kaya hindi sila makapunta. Kaya sabi niya, baka pwede daw mag-request na pwede daw magpa-sponsor ng inumin ng mga bata doon sa kanilang simbahan. Kaya namili ako ng inumin para sa mga bata. Hindi pa ako Ikaw na magbigay pa kasi gusto ko ay sa'yo galing. Sa iyo na galing yun, ibibigay ko sa'yo at ikaw nang bahala magbigay. Ibig sabihin sa'yo na galing yun, hindi na sa akin. sa atin hindi ha. Bibigay ho. Oo, ha? Para okay kayo. Para magkaroon ng Okay, so sa mga wala namang ibang problema dito. Sa ibang tao, wala naman. Wala po. Maganda kung gano'n natin ninyo. Yung hindi kayo nagkakaproblema sa ibang tao dito. Ninyo, pag okay ka na, pag okay na yung pakaramdam mo, tulungan mo si mama mo maglinis ang bahay nyo, ha? Eh, papangako mo ba yun? Nagtatabo pa rin siya? Dire-diretso pa rin pagtatabo niya? Ha? Nagtatabo pa rin siya, hindi na? Ngayon po, hindi ko po paigid. Hindi nga, nung wala siyang sakit, ibig ko sabihin, dire-diretso. Wag muna magtabo at may sakit si ninyo. May tubig naman yata kayo eh. No? Nagka-problema na kasi guys yung tubig nila dito. Wala na. Yung pagkukulang namin, binakuda na. Eh, saka ho sila ho ang tangkay. Ha? Sila ho ang tangkay rin. Nasira na. Opo, doon ho kami Kukuha. Nuwihi tubig. Wala na guys. Nung time kasi, inaantay ko na lang yung sukat ng hose kung gaano kahaba para mapalagyan na natin dito. Yung problema, yung pagdadaanan ng hose, nilagyan na po ng bakod. Hindi talaga ho pwede ang tunggaan. Tunggaan. Atin niya, ganito kasi ang tunggaan ay inaabot yun atin niya ng 50 mil. Alam mo yung 50 mil? 50,000 pesos. Alam mo ninyo ang 50,000? Kung gaano karami? Ha?
Ano bang pwede nating ibang gawin? Wala ba ditong balon? Wala. Ano ang pinagkukunan nila ng tubig nila tatay? Tangka na barang. Katangki din. Sayang, kung kagaya sa amin sa Bicol, yung may mga balon, ilalagay lang namin yun ng Jetmatic. Free. Wala kang babayaran, kuryente lang. Kasi wala, hindi uso dito yun eh. Sa Bicol, uso-uso ang balon. So ito ate niya, ibigay mo ito doon para sa mga bata. May dala kami diyang 100 pieces yan kapag ka pinamigay. Siya nang bahala, no? Kasi, para meron ding may inom yung mga bata na dadalo doon sa anibersaryo. Ha? O, nirequest lang sa akin yun natin, Lindy. Ibigay mo na lang. Ha? Okay. So, sige na. Pahinga ka doon sa loob. Lakad. Ano yung pakaramdam atin niya na bilang isang nanay na meron ka ng gagraduate na anak? Kasi, masarap po kasi nakikita ko kung magtatapos po yung anak ko kahit ganyan na nadaanan ko sa tatay ko. Totoo yun. Kahit anong isipin ko, hirap ko dati. Parang masarap rin kasi nagtapos ko yung anak ko. Totoo yun. Yun ang galing natin niya. Talaga minsan magsagot to. Totoo yun guys. Kasi si ninyo, noong mga panahon na nandyan si Tatay Tony, yung sakripisyo na atin niya, hindi nyo kasi malalaman guys kahit ipaliwanag ko. Kasi hindi nyo nakikita kung gaano kalayo itong bahay nila atin niya doon sa paaralan ninyo. Malayo. Pero natsatsagaan niyang madaling araw pa lang, inihahatid na naglalakad sila. Diba? Totoo lang naman po, mabait naman ho ang tatay. Ang nagkamali lang po yung galaw ho ko. Mabait siya sa ibang bagay. Lahat naman atin niya ng tao ay may kabutihan. Na side. Meron ding masama na side. So, naging bad side ni tatay mo, yung pagsamantalahan ka niya. Diba? O, huwag na natin pag-usapan yan sa Tatay Tony. Hayaan mo na yun. Ganito na lang. Gusto ko, guys, batiin si ate niya bilang isang nanay. Although grade 6 pa lang to. Pero, para sa isang kagaya ni ate ninyang magulang, ito po ay isa ng achievements para sa kanya. Isang achievements to. Kasi, isipin nyo kahit na si ate niya ay pinagbabawalan dati ng kanyang kasama sa loob ng tahanan, na siya ay maghatid sa paaralan. Kasi nga, ewan ko kung anong iniisip ni Tatay Tony sa kanya dati eh. Ayaw siyang... Sinusundo mo pa siya nun? Aha, Oo. hatid sundo ho. Lakad yun. Lakad ho. Minsan naman ho may nagpapasakay po lagi. Grabe. Kaya maging proud tayo kay ate ninyo na patapusin ninyo ng ganito dahil sa pagsisikap niya bilang isang ina. Kahit na madalas silang magkaaway aso't pusa, at least, tingnan nyo naman, napatapos si ninyo ng grade 6. Kahit na ganun yung pinagdadaanan. Nakakatawa nga isipin natin ninyo eh. Sa likod ng pinagdadaanan mo sa tatay mo ng mga panahon na yon, tapos nagawa mo pa rin mapag-aral yung anak mo. Di ba? Pero siya ba, gusto niya pag-aralin si ninyo, ayaw niya? Ano pa? Si tatay mo, gusto niya pag-aralin mo sa ninyo, ayaw? Gusto po, ako lang po ayaw talaga. Bakit? Ayaw ho talaga matuto. Ikaw yung ayaw niyang pag-aralin. Pero kay ninyo, okay naman na nag-aaral. Hindi ho ako natuto, luwayas daw po ako sa kanya. Yun ho, balo ko talaga dati. Kung ako nag-aral talaga sa ma'am ko ito. Basta ako natuto, lalayasan ko kung ano matanda. Yun lamang ho, nabawalan na agad ako utang. Pati nga ito, si Ining, nung dumating ako, hindi pa siya nag-aaral nun, ano? Hindi pa. Hindi pa. Nag-aaral lang siya nung nakalipat na kayo dito, tama? So, itong bata, hindi ko alam kung late na sa pag-aaral. Ilang taon na siya? 5 po. 5, kinder, gagraduate. Tama lang. Sakto lang yung anak mo, hindi siya na late ng pag-aaral. Ano? Kasi magigraduate para sa sila ni Marcos eh. So, atinin niya, basta pagpatuloy mo lang, ha? Huwag mo susukuan tong mga anak mo. Ay, ngumingiti sini nga sa akin. Huwag mo susukuan yung anak mo, ha? Kahit na anong hirap ng buhay, huwag mo sukuan na makapagtapos siya ng pag-aaral. Yun lang po ang magiging yaman mo sa anak mo. At yun lang din po ang maipapamana natin sa anak natin, yung diploma, no?
mo, tutulungan ka namin sa pag-aaral ninyo, ha? Huwag ka mag-alala kasi alam ko naman na hindi mo pa kaya. Ano? Tama ka nga naman sa sinabi mo sa anak mo. Paano siya magdedire-diretso ng pag-aaral dun sa malayo na gusto niyang paaralan kung ikaw ay walang hanap buhay. Wala ho. Kita naman po ninyo, maliit pa talaga si Ines. Hanggang din lang naman ho ko sa kapitbahay, babalik din sa amin. Mahirap nga talaga walang aralan. Sabi ko nga din sa dalawa, mag-aaral kayo talaga, huwag kayong kuwaya sa akin talaga. Hindi kayo pamilya pag sa akin kayo kuwaya. Pag may iniwan naman hindi. Galing natin niya. Kahit ganito sa atin niya, tinan niyo, nakakatanggap ng payo yung kanyang mga anak galing sa kanya sa mga ganitong pangaral na wag siyang tularan, na hindi nakapag-aral. Tama yun. Yun ang sa totoo lang dito sa atin sa Pilipinas. Lahat tayong Pilipino, hindi tayo iminulat kagaya ng mga Chinese na mag-aral tayo ng mabuti para maging magaling tayo sa pagninegosyo. Tayo ay minulat ng mga ninuno pa natin o kauna-unahan na tayo ay mag-aral para may makuha tayong magandang trabaho. So dito sa atin sa Pilipinas, napakataas ang standard dito. Imagine nyo na lang din, kung ang magiging target sa buhay ng mga anak natin niya someday ay ang makapagtrabaho sa isang kumpanya, paano sila matatanggap kung sila hindi nakapagtapos? Kaya tama yung sinasabi ng magulang nila na sila magtapos, di ba? Ng pag-aaral. Basta may papangako namin, tutulungan ka namin sa pag-high school niya. Ha? Ito naman, mag-grade 1 na eh. Diyan pa rin naman siya, di ba? Opo. Sa paaralan na yan. Sabi ko nga rin hanggang hapon ka nakasabay kayong dalawang kuya. Hindi ang kuya ninyo, iba na ang kuya. Iba na magiging kasabay niya. Hindi na niya makakasama yung kuya niya dun. Minsan nga ho ayaw puwasok eh. Nahihibol. Bakit ayaw pumasok? Na ano siya? Nahihibol. Ano yun? May iyak. Nahahatid ko pa sa kabilang sapag ko na pauwi na. Sabi ko naroon lang ako sa atin. Mamay lalabas ka na rin. Grabe din guys kung isipin yung pagbabago ng ni ate niya routine sa pag-aaral ng mga anak niya, kung isipin nating mabuti. Kasi isipin niyo yung hatid sundo ng lakad. Ang layo guys. Sa totoo lang, layo. Dapat talaga akong payong yung dati. Wala ka man lang kahit payong. Wala ko. Tapos pa bintal-bintal pa nga ako ang sililas yung ulit ninyo sa... Totoo yun. Nabanggit yun. May nakapagbanggit sa akin na minsan nakikita daw dyan sa atin niya. Yung tsinelas pa, halos sira. Naglalakad ng sira ang tsinelas. Isipin nyo guys yun. Grabe kadurog din ang puso isipin na may isang nanay na gusto lang makapag-aral yung anak, huwag magaya sa kanya, ihahatid ng pagkalayo-layo, tapos babalik pa siya nandito, di ba? Hindi mo naman siya antayin eh. Kasi nagagalit nga si papa mo kapag matagalan ka ng kunti. Oh, hatid niya doon, layo, babalik na naman, and then hapon, babalik na naman doon. Tapos pag naglalaba, malaki ang bayad, akala yata kung anong daw akong gawa. Sino ang ipinaglalaba mo dito dati, ate niya? Sa kanuran ho, malayo ko dito. Dilalakad mo din. Lakad ho talaga. Magkano binabayad sa'yo sa maghapong pagnalaba mo? Parang 600 na banggit mo sa akin dati. 500 ho. 500. Naawa ho talaga sa akin kasi nakikita daw ko uli nangungutang. Tapos pag-iisipan ka ng papa mo na ibinibenta mo yung katawan mo. Opo, yun na nga po. Ayun yung hindi ko makakalimutan na sinabi nila sa akin dati. Na siya ay pinagbibintangan ni Tatay Tony na kaya doon nagkakapera dahil pinapagamit daw yung katawan ni ate niya sa iba. Natingin kita ko naman kate niya guys, kahit pinag-uusapan namin yung about kay tatay, nakabubuo na talaga siya. Di ba ate niya? Oo. Maano na siya, wala na sa kanya, parang sinasabi niya na lang pero wala nang feelings, kumbaga wala nang wala na sa, hindi na siya masyadong nasasaktan doon sa mga kapag naririnig si Tatay Tony. Kumbaga wala na. Wala na, no? Kaya move on na, nakamove on na sa atin niya, yun na nakikita ko, kahit pa paano. Kaya at least may progress. Yung gamot ho, bilhin ninyo, paano naiba talaga ang katawan ko ho? Paano na iba? Parang akong nakakalimot talaga ako. Ay, ganun? Wow, galing naman. O, tinan nyo. Tsaka
kanina pa lang pagpunta natin, nakangiti na sa atin niya, masaya siya ngayon eh. Dahil daw, yung simula daw uminom siya ng gamot, para daw nalimutan niya lahat ng mga lagi niyang naiisip dati. Congrats ka atin niya. May progress. Isipin nyo, progress na naka-move on, tas progress na yung nai-stress siya, depressed lagi, dahil lagi nga niya naisip, ngayon wala na daw. Congrats sa atin niya. Sana magtuloy-tuloy. Marami ka pang gamot. Opo, madami pa ho yung ano. Baka naglalaktaw ka. Hindi ho. Hindi. Ngiti-ngiti ka naman sa akin ngayon. Ang ngiti-ngiti ka naman sa akin. Ay, hindi na. Biro lang, huwag ka na iiyak. Sige, ate niya, bilang mo ng ano yung anak mo ha. Bilihan mo ng pantalon, bilihan mo ng sapatos. Sapatos ate niya, mga 500 pesos lang yan. Ang ano naman, ang pantalon, mga 300 plus lang yan, pambata. Ha? Tapos bilang mo siya ng white t-shirt, ipangiilalim sa toga. Ha? Damay mo na tong anak mo. Bilang mo ng sapatos niya. Kasi uniform naman susuotin niya, di ba? Yun ang ibabawan siguro ng ng toga niya. Sapatos na lang, bilang mo siya ng balat. Ha? Muli, congratulations sa atin niya dahil ang daming progress sa'yo, ang daming nagbago sa'yo ngayon. Masaya kami na naririnig sa'yo na may progress ka na, may improvement ka na. Ha? Dapat pag bagong ngipin, bagong linya na. Ano? Babalik natin doon, sabihin mo yung sumasakit. Hindi mo pala sinabi nung nakaraan. Akala ko ho nabunot ho, parang nananakit ho eh. Nakapkop ko ho, ano pa talaga, masakit. Masakit pa talaga. Dati nang sumasakit yan. Opo. Sabihin natin kasi tinanong ka naman, di ba, kung alin yung sumasakit, ituro mo. At yun ang uunahin. Pero magaling na siya. Ano pa? Sabagay, malakas loob na ito natin niya eh. Yung kakabunot nga, kumain ng pizza eh. So, kung ako yun, walang kain-kain. Baka kahit gabihan ko, tanghalian, lugaw lang. Pero siya, pizza pa oh. Hindi ko naman siya pinilit that time. Sabi ko kapag hindi kaya, wag. Pwede naman kumuha ng iba. Pero sabi niya kaya. Malakas talaga loob niya. Natin niya. Isipin yung 7 ngipin, binunot. Ganun kalakas. Samantala ko, kahit siguro kalahati, ayoko ipabunot eh. Sige, ate niya at kami ay pupunta muna. Dinala ko lang talaga tong mga ito para sa'yo. At saka ayaw ko namang gagraduate itong mga anak mo sa unang pagkakataon na wala man lang silang maayos na sapatos, maayos na pantalon. Kawawa naman kung manghihiram ka lang. Kawawa naman yung anak mo. Sabi nga hindi, saka na ibili daw pag nagpasok na uli. Mayroon daw siyang pulo eh. Tapos hindi din naman pantalon, sapatos. Okay. Ako may utang natin hindi na babayaran. Oo nga. Ako nang bahala doon. Sige, pupuntahan ko ngayon. Huwag mo nang babayaran yun, ha? Ano nga ba? Hindi ko kaya nang... Yan. Ipakuha mo sa kanya. Sabihin mo na lang na nandito yung Dadaan ako doon. Babayaran ko yung Bili ko sapatos. tsaka yung sobra, ikaw nang bahala, ha? Sige, dadaan ako doon. Ako na magbabayad nung nahiram mo kay Ate Lindy, ha? Huwag mo nang babayaran yun para hindi na mabawasan yung pera mo. Okay, sige. Ipapasok ko itong mga gamit. Ha? Patulong na lang ako dyan. Patulong ako. Ay, nalaglag na. Ipasok natin ito. Hindi nila kaya ito. Sa ninyo may sakit. Hindi din makakabuhat sa ninyo eh. Wag na, kami na. Ay, nagsara ninyo. I can feel there is somebody here, and he's watching over. Sige po, ngayon pupunta muna kami ha. Tinin niya, okay, sige. Ninyo, may pambili ka na ng pantalon ha, huwag ka na manghihiram ha. Tsaka sapatos na balat. Sumama ka para yung sukat, parehas ha. Sige, congrats sa'yo. Mag-aral ka mabuti sa susunod. Punta na kami kay Ate Lindy ha. Babayaran ko yung sige. So, wala ka naman. Okay guys, palabas na kami. Dito ko la Ate Ninya at ito lang talaga yung lakad ko ngayon ng team. Dito kay Ate Ninya, yung madala yung panghahanda ni Ninyo. Kasi nangako ako na sasagutin ko yung panghanda ni Ninyo. Kasi sabi ko nga, naramdaman ko din naman nung mga panahon na nag-graduate din ako ng grade 6 na ang handa ko lang ay banana cake, 1 piraso. Yun lang, wala nang iba. Kasi naintindihan ko naman, yun lang yung nakayanan ng nanay ko So, as a broken family,
ay masaya na ako nun na yung nanay ko ay nag-effort na mabigyan ako ng ng banana cake na binibili sa palengke, di ba? So gusto ko naman kay ninyo ay ma-experience naman niya ng maayos. So ayun, congrats kay Ate Ninya dahil bukod sa makakapagpag-graduate na siya ng 2 estudyante niya na kumbaga nagle-level up na yung mga anak niya, pati si Ate Ninya nagle-level up kasi sa kanya niyo mismo narinig, di ba? Na ewan ko po sa pakiramdam ko, sabi niya na simula nang uminom ako ng gamot, lahat nakalimutan ko yung sa mga ginawa ng tatay. So ibig sabihin kaya pala hindi tayo nagkamali, guys, hindi tayo nagkamali na kapag uminom siya ng gamot magiging maayos siya kausap. Tingnan niyo kung gaano kaayos kausap sa Ate Ninya. Napansin niyo yung lahat kung gaano siya di ba? Kahusay kausap na tungkol doon sa mga pagpapayo niya sa anak niya, na huwag siyang tularan, di ba? Na hindi nakapag-aral. Ganon kaganda yung naging epekto kay Ate Ninya nung gamot. So ibig sabihin, yung 6 months sana, pag-pray natin na dapat nga, wala pang 6 months, maging okay na sa Ate Ninya, as in, normal ng kausapin, hindi na natutulala. Pero kanina, napansin ko, lahat ng tinanong ko sa kanya, nasagot ng maayos. Pansin niyo yun? Walang loading, di ba? Malakas internet ngayon natin. Malakas internet ngayon natin niya. Lahat ng tanong ko nasagot agad niya, nakaka-response ka agad-agad. Kung hindi kagad dati, sabi niya po, di ba? Lalo nung unang nandun pa siya sa bahay nilang nasira. Gada tanongin mo yun, po, ganun lang. Hindi niya talaga naintindihan sinasabi mo, pero ngayon active na sumagot, di ba? Kaya muli, congrats at sana magtuloy-tuloy. At sana maging masaya lahat ng nagmahal, sumuporta kay Ate Ninya na nakikita yung Ninya ngayon ay nag-i-improve na. Sabi nga niya, very matured yung sinabi niya kanina na. At saka totoo na hindi ko pa talaga kasi kaya na magtrabaho kasi napakaliit pa ni Ining. O di ba? Doon hindi natin naririnig sa kanya dati 'yon. At sinabi niya kay Ninyo na mag-aral ka sa malapit kasi kung doon mo ipipilit sa malayo, matitigil ka sa pag-aaral dahil wala akong trabaho. Di ba? Isang parang nanay na talaga. Okay, so maraming salamat sa pagsama nyo sa mission namin ngayon ng team. At shoutout kay JM, kay Rans at kasama natin ngayon kay Commander. At supportahan nyo po kami. Sana palagi kayo nandyan sa 23 araw ng Lunes ay sa Manila tayo, GMA 7, dahil yun po yung araw na may interview si Nanay Minerva sa Magpakailanman. Okay, at ipapalabas yan sa Mother's Day. So, congrats kay Nanay Minerva and congrats din sa team sa mga achievements and God bless po sa lahat. They sing hallelujah. They sing hallelujah.